Okay, pag-usapan natin si Apolinario Mabini. Pero, teka, hindi yung usual na kwento na parati nating naririnig. Titingnan natin siya sa ibang anggulo. Kasi 'di ba, pag sinabing Mabini, ano agad ang naiisip nyo? Sigurado, yung imahe ng isang taong nakaupo sa silya, yung dakilang lumpo. Pero, alam nyo ba, sobrang higit pa siya ron. At yan mismo yung gusto nating linawin ngayon. Sa isang banda, yung imahe na nakasanayan na natin, tahimik, tila nagmamasid lang. Pero sa kabila, yan ang totoo. Siya pala ang utak, ang nag-iisip para sa buong republika. Mula sa isang tila simpleng tagamasid, makikilala natin ang isang higante. So, sa unang bahagi, silipin natin kung sino ba talaga siya, lagpas pa doon sa kilalang imahe niya. Isipin nyo to, oo, limitado ang galaw ng katawan niya, pero yung isip niya, walang preno. Malaya, lumilika, nagpaplano para sa isang buong bansa. Hindi siya defined ng silya niya. Ang totoo, siya yung isip na hindi kayang ikulong ni numan. At dito napapasok yung pinakamatindi niyang sandata. Wala siyang hawak na baril, wala siyang itak, pero yung panulat niya, naku mas matalas pa yan sa kahit anong espada. Kasi nung naging punong tagapayo siya ni Emilio Aguinaldo, hindi lang siya tagasunod, okay? Siya yung konsensya, siya yung moral compass ng revolusyon. Bawat batas, bawat dekreto, lahat yan kailangan dumaan muna sa matalas niyang pag-iisip. At ito, isa sa mga pinakamahalaga niyang sinulat, ang El Verdadero Decalogo. Akala ng marami, parang religious texto yung 10 utos, di ba? Pero hindi pala. Ito ay isang guide, isang blueprint kung paano maging isang mabuting mamamayan para sa isang malayang Pilipinas. At dito talaga yung galing niya Para kay Mabini, ang simple lang ng logic. Bago mo hingin yung kalayaan sa labas, siguraduhin mo munang malaya ka sa loob. Malaya sa masasamang ugali. Yung tunay na pagbabago, sabi niya, nagsisimula sa sarili. Powerful, di ba? Okay, so punta naman tayo sa isang bagay na grabe, sobrang kahanga-hanga kay Mabini. Yung paninindigan niya. Kasi isipin nyo, sa panahon na yon, maraming kasamahan niya sa revolusyon ang sumuko na. Nakipag-deal na sa mga Amerikano para sa posisyon. Pero si Mabini, ayaw, hindi siya bumigay. Para sa kanya, ang pagsuko ay parang pagtapon na rin sa lahat ng ipinaglaban nila. At dahil sa paninindigan niyang yan, anong nangyari? Ipinatapon siya sa Guam. Malayo sa pamilya, malayo sa Pilipinas na sobra niyang mahal. Yan ang naging presyo ng prinsipyo niya. Grabe. At ito yung mga salita niya mismo na nagpapaliwanag ng lahat. Para sa kanya, ang negosyasyon dapat pantay. Hindi pwedeng yung isa ay amo tapos yung isa alipin. Malinaw na malinaw. Ang kalayaan, hindi nililimos kundi iginiiit. So ano na ngayon ang naiwang niyang pamana? Yung legacy niya na hanggang ngayon, ramdam pa rin natin. 38. 38 years old. Yan lang ang edad niya nung namatay siya dahil sa kolera. Sobrang bata, di ba? Pero yung iniwan niyang marka sa kasaysayan natin, panghabang buhay. Kaya naman, ang pinakamalaking aral na iniwan niya sa atin ay hindi yung lakas na nakikita lang sa labas. Hindi yan nasusukat sa mga paang nakakalakad o sa mga kamay na kayang lumaban. Ang tunay na lakas, ayon sa kanya, ay nagsisimula sa isang pusong tapat. At higit sa lahat, nasa isang isipang tunay na malaya. Yan ang pamanang hindi mananakaw ni numan. Kaya sa susunod na makita nyo ang litrato niya, sana hindi naawa ang isipin natin. Hindi, kundi paghanga. Paghanga sa isang higante ng ating lahi na nagpakita sa atin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging malakas. At para tapusin to, iiwan ko kayo ng isang tanong. Sa panahon natin ngayon, sa lahat ng nangyayari sa paligid, anong aral mula kay Mabini ang sa tingin nyo ay pinakakailangan nating balikan at isabuhay bilang isang bansa? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.